Boxing update mga tol, panalo si Alexandre Usyk bilang Fighter of the Year. Sa babae naman, panalo si Gabriela Fundora. Kapatid ni Sebastian Fundora ito. Tinalo niya sila Cathy Taylor at Amanda Serrano. Fight of the Year nakuha naman ni Ford versus Kolmatov. Event of the Year, Usyk versus Fury 1. Trainer of the Year nakuha ni Robert Garcia. Prospect of the Year nakuha ni Moses Itauma. May kartada ito na 20 wins, 10 KOs, walang talo. Round of the Year nakuha naman ni Usyk versus Tyson Fury sa round 9. Upset of the Year nakuha ni Bruno Suras. Ito ang nagpatumbak kay Jaime Munguia. Talaga namang upset of the year ito dahil hindi inaasahan na mananalo si Bruno Suras via knockout. Knockout of the Year nakuha naman ni Daniel Dubois matapos talunin si Anthony Joshua. So walang nakuha ang daring award si Naoya Inoue, Canelo Alvarez at si Terence Crawford. Si Don King naman binigyan ng Lifetime Achievement Award. Matanda na rin itong si Don King mga tol, kasabayan pa nito ni Bob Arum. Sa ibang banda nagkita na rin si Opetaya at si Alexandre Usyk. Ito ang magandang bakbakan mga tol kung may kasa ni Turki Alalshik. Sa ibang banda naman Shakur Stevenson sinabing hindi daw niya kailangan si Tank Davis. Kahit nga raw hindi niya makalaban si Tank Davis hanggang magretiro. Sabi nga ni Shakur Stevenson sa paparting na laban kontra Schofield, I got too much experience for him. I'm too smart. I'm going to take him to a level he's never been before. Maganda raw ito dahil tuturuan niya ng leksyon. Alam pala ni Stevenson na malayo ang level ni Schofield pero bakit itong nilalabanan? Magandang kalaban ngayon ni Stevenson si Lomachenko, Tank Davis, Teofimo Lopez, si Devin Haney. Pwede rin si Ryan Garcia. Pero wala pang nakalaban si Shakur Stevenson na malulupit sa lightweight. Magaling naman itong si Stevenson pero sayang dahil hindi nabibigyan ng malaking laban. Sa ibang banda na Naoya Inoue, marami ang bumabati ko sa kanya dahil mahina raw ang kalaban. Tingin ko dyan mga tol, wala namang magagawa si Inoue. Hindi naman siyang namimili kung sino ang kalaban. Promoter pa rin ang masusunod dyan mga tol. Saka late replacement na ito. Wala na silang oras para mamili pa ng kalaban na mabigat. Siyempre yung mga elite fighter sa super bantam, hindi rin siguro preparado yan na humarap kay Inoue. Kaya itong Korean boxer ang tumanggap sa offer. Handang lumaban kay Inoue kahit late replacement. Kahit hindi nga nakapaganda ng todo itong Korean boxer mga tol, lalaban pa rin kay Inoue. Siyempre, malaki pa rin ang offer dyan. Maraming nagsasabi na si Casimero mga tol, hindi pwede si Casimero, banned sa Japan. Siyempre, overweight pa yan. Mag-training lang kasi si Casimero kung may laban na. Kaya hindi pwedeng pang late replacement si Casimero dahil hindi kondisyon.